si Nordito Pascua, brother po ni Mr. Jimmy Pascua, which is sa incident po ng Rough Road. Ayan. So, this is calling to Yana for this live on FB. Actually, napanood namin na bumalik ka dito sa Zambales para humingi ng personal apology. Unfortunately, hindi kayo nag-usap ni Kuya. Ito lang ang sasabihin ko sa iyo, Aliana. Kahit pa mag-public apology ka, at humingi ng personal apology kay kuya ko, desidido kaming ituloy ang kaso laban sa'yo dahil unang-una in-expose mo ang pamilya namin. Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan. Ang pag-usapan natin araw na ito ay update tungkol doon sa isang lady rider na nag-viral. Yun ay si Yana. Ito yung pag-uusapan natin ngayon, pero bago natin simulan ang kanyang kwento, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao, at syempre po sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon, ang update, kung nakita nyo sa video kanina, yun yung kapatid ni Sir Jimmy, yung driver ng pickup, na hindi na sila magpapaariglo. Ito yung panunuorin natin at bibigyan natin ng reaction pagkatapos. Kaya ito masasabi ko lang paalala po sa lahat ng mga riders, lalo na yung mga nagmumotor, karamihan sa nagmumotor at saka syempre yung mga driver na rin sa mga four wheels, kunting hinahon po sa kalsada, kasi kunting pagkakamali po natin, hindi na natin may tutuwid yung mga pagkakamali na nagawa natin. Ibig sabihin, wala na po tayong babalikan pag nangyari na po, kasi tapos na po yan. Sabi nga nila, the damage has been done. Kaya eto ngayon, panunuorin natin kasi nagsalita na po yung kapatid ni Sir Jimmy, yung driver ng pickup, at panoorin natin ang video na ito. Ipasok na natin ang video. Ako po si Nordito Pascua, brother po ni Mr. Jimmy Pascua, which is sa incident po ng Rough Road. Ayan. So, this is calling to Yana for this live on FB. Actually, napanood namin na bumalik ka dito sa Zambales para humingi ng personal apology. Unfortunately, hindi kayo nag-usap ni Kuya. Ito lang ang sasabihin ko sa iyo, Aliana. Kahit pa mag-public apology ka at humingi ng personal apology kay Kuya ko, desidido kaming ituloy ang kaso laban sa iyo dahil unang-una in-expose mo ang pamilya namin. Sana panood natin ito bago tayo mag-react. Paalala ko sa inyo, isang linggo na lang po. Isang linggo na lang ang ating antayin at election time na, sapagkat ngayon po ay May 5, araw ng Lunes. Sa susunod na Lunes ay May 12 na Judgment Day na, kaya huwag niyong kalimutan ang ating Marcoleta ang isulat sa bangka. Maraming salamat po. Kaya ngayon, tuloy na tayo doon sa kwento. Nagpahayag na po ang kapatid ni Jimmy na driver po ng pickup, at yun nga po, hinatulan na ng LTO na kukunin na yung kanyang lisensya. Papatawag po siya sa LTO para po mag-explain kung bakit kailangan na manatili yung lisensya sa kanya. Pero sa ngayon po, suspendido po siya ng 90 days. Suspended po ang kanyang driver's license ng 90 days. So hindi po siya makapagmaneho ng kahit na anong sasakyan. Pwede lang po siya magbisikleta. Kaya kung ako sa'yo, Yana, mag-bike-bike ka na lang muna. Pwede ka naman mag-vlog habang nag-bike. Isipin mo na lang na motor yung gamit mo. Yun na lang. Doon ka sa bike lane. Huwag ka sisiga-siga, kasi yung mga video nito, sisiga-siga po ito. Nakikita ninyo yung mga video niya, talagang mayayabangan ka. Nakakaangasan ka. Pag nakita mo yung mga tipo ng mga video niya, lalo na dyan sa expressway, kasi nakadaan yung kanilang mga motor, kasi big bike po ang mga gamit nito. Ngayon, ito lang yung masasabi natin dito. Sa kunting pagkakamali, sa kunting init ng ulo, sana hindi nang mabot sa ganito. Mahirap po mawalan ng lisensya. Mahirap po kasi hindi ka na makapagmamaneho. Pwede ka naman magmaneho. Ang problema nito, kakabahan ka. Kasi baka mamaya may mangyaring masama sa inyo. Kaya mas maganda, wag na lang. Ayaw ko sa inyo na walang mga lisensya, wag na lang kayo magmaneho. Kahit sabihin pa ninyo, malapit lang yung pupuntahan ninyo, kasi yung disgrasya po, hindi natin alam kung kailan yan aatake. Kaya mag-drive kayo, magmaneho kayo ng motor ninyo, magmaneho kayo ng mga sasakyan ninyo, dapat with license. Kasi matsambahan kayo. Kung hindi kayo matsambahan dyan sa mga highway patrol, baka matsambahan kayo, nagasgasan kayo, nasagi kayo, wala kayong laban. Kaya mas maganda yung legal na may lisensya kayo, kasi anuman ang mangyari sa kalsada, meron kayong ilalaban, meron kayong karapatan na lumaban. Pag may nangyaring gitgitan, halimbawa nagasgasan yung sasakyan mo, nasagi ka, etc., etc., yun ang sinasabi kong may laban, hindi yung init ng ulo, yung pa-rally natin. May kunting nasagi lang init na yung ulo. Napag-uusapan naman. Ito sana maging lesson ito, maging lesson learned
sa mga riders natin na yung kakarakas kung magpatakbo, akala mo siya lang yung magaling. Huwag naman ganon. Kasi isipin po ninyo, sa isang pagkakamali lang, ito kung tutusin, konti lang ito eh. 'Di ba? Kasi wala naman nangyari sakitan. Ang problema lang dito na drug yung pangalan nitong mga tao na ito. Diba? Kasi mga private po itong mga tao na ito at pinalabas niya rito sa social media na bulgar ngayon. Nabunyag ngayon yung kanilang pagkatao. Yun ang hindi nila gusto. Kaya tuloy ang demanda. Teka nga. Kaya ang tanong natin dito, aabot kaya ito kung saan? Yan ang abangan natin. Ngayon, isa lang masasabi natin dito, kung huminahon lang sana itong si Yana at kinausap niya na maayos yung driver, si Sir Jimmy ng pickup, sana doon pa lang okay na ito eh. Ang problema, in-upload niya pa. Kagaya nga ng sinasabi ng mga ibang mga reactionist vlogger dyan, na sana pinag-isipan niyang mabuti bago niya in-upload. Sa pagkuha mo pa lang ng video, okay pa yon. Ngayon, i-edit mo kasi ito eh. Hindi pwedeng hindi ka mag-edit. So habang nag-edit ka, dapat nag-iisip ka, ano kaya, i-upload ko kaya ito? Hindi kaya makakasira sa akin ito? Or magbabiral kaya ako rito? Or ano kaya? Mga ganun, mag-isip muna tayo ng maraming beses bago tayo mag-upload. Sana, yun ang ginawa niya. Wala sana nangyaring ganito. Pero nangyari na. Damage has been done. Kagaya ng sinasabi natin dito, maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo. At sana po, huwag kalimutan, sa susunod na po na Lunes, araw na po yan ng botohan. Kaya huwag kalimutan po yung sinasabi natin, may pag-asa ka, Congressman Marcoleta. Maraming salamat po. At kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat. Pwera lang sa mga taong hindi nag-iingat.